during the program? Natututo sila. Kasi, Mga legal matters. mga legal matters. So, ito lang. Ikaw ba, ma'am, alam mo yung kung saan nagkapiyansa? Oo. Yung proseso. Nagkapiyansa. Hindi naman sa polis nagkapiyansa. Dapat sa clerk of court, doon sa korte. Hindi sa polis. Kasi, dalawa yung sa polis. Hindi polis. Yan, simple lang yan. Hindi alam ng tao yan. Nakikita nila sa pelikula. Nakikita nila sa mga teledrama. Magpapiyansa tayo. Kailangan pumunta tayo sa polis. Magpapiyansa tayo. Hindi. Bababa lang ang konti ng release order ng polis para sila ang magpapakawala sa tao. Yun, tinakalabi nyo. Marami natuto doon. So, alam nila, na hindi sa polis na magpapiyansa, sa clerk of court, o doon sa korte mismo. Hindi sa polis. Yun pa lang, simple pa lang yung legal matters yun. Natututo lang tayo. Yun ang mga objective namin kasi. Ayaw namin maloko pa sila eh. Dahil may mga instances yun like, kanwari, sa ano ba yung dapat gawin, kanwari yung mga gusto mong pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, ano ba yung mga steps na dapat silang gawin bago nila mag-proceed maglabas ng pera, yung mga ganun. Kung ito-check mo sa, pwede ka naman pumunta sa POEA or mag-check kung yung agency ba na nasasabi mo magpapadala sa ibang bansa, good standing ba, ano, maganda yung good standing good standing nila. Yung recruitment agency nila. Okay ba ba? Lisensyado ba? Yung mga ganun na dapat bago ka pumasok sa isang bagay, marunong ka mag-check at marunong ka rin gawin mo muna yung part mo, hindi yung sugod ka ng sugod. Saka sabihin na natin paulit-ulit. Pero kailangan matutong tao. Para lang nila paano gagawin yung susunod. Mahirap yung isa lang, isang beses lang namin nangyari. Kasi kaya, minsan iba yung problema paulit-ulit lang. Pero, marami pa rin naluloko. Marami pa rin naluloko. Yung manpower ng programa, iba ba sa manpower or staff na kinakailangan sa Iba. Magkaiba. Maraming team doon. Maraming team sa TV. Okay. Kasi kami, sa totoo lang, sa public service ng radyo, 5 lang kami. Yung isa, sila yung public service namin, Mr. Gano. Everyday din siya. Siya yung coordinator dun sa action center. Yung mga walk-in na. Kasi may live public service. Oo. Kasi may live public service program. Iba yung Siya anchor mismo. doon. Si Pigani Oro. Tapos meron yung investigador na recorded. Kasi hindi naman pwede mag-live serve live. So, yun. So, siya, minsan 5 kaso niya. Minsan 10. Minsan ako 10. Minsan 5. So, individual yan. Pero, may guidance kami. May executive producer kami. So, lahat yun. Tinutulungan niya ano bang gagawin namin dito. So, yun. We're a team. Pero kami individual responsibility. Oo. Kasi, everything airing namin. Kung 5 kami, isang hawak lang yung kaso namin. Medyo may hirap. Do you still gather audience feedback? Yes, oo. Ang dami tumatawag sa amin eh. Doon nakikita namin. Kasi sabi nila, nagsasuggest sila kung ano ba yung bago dapat namin gawin. Saka yung hindi lang feedback eh. Minsan nadali ba ganun yung sinasabi natin na vigilance nila. Na, ay, sir, yun yan, meron mo yan, sugalan, yung ba rin, sugalan. Just ako ba, okay. So, kinukuha din namin. But, first, we need to verify. Kung totoo nga. Saka meron naman kami maraming paraan para open naman yun sa lahat ng listeners kung ano yung feedback nila. Meron kami text job na open sila sa computer. So, hindi sila buong programa ng DWP. Yung mga pwede mag-text kung ano yung opinion nila. Kaya open nyo sa lahat. Posted namin. Saka meron yung Facebook account na nagbibigay sila ng opinion nila tungkol sa mga story na Tsaka sila mismo nagiging investigador na. Yun ang maganda din. They come here,
hindi namin maikakailangan ng tulong na ibibigay ng mga individual na pinagabayan sila. Natutulungan natin sila sa mga kampanyan ng sistema. Pero yung pagtulong, sinasociety siya, at hindi mo magiging nagkakaroon ba ng influence o pagtulong sa society at sa individual ng tulungan. Nagkakaroon din. Kasi nababago yung sistema. Kasi alam nilang may nakabantay sa mga. Lalo na yung mga tao sa government. Ang susi kasi dyan para yung isang tao, kumbaga isang komunidad o isang ng gobyerno, maging maayos sa kanilang pamamalakan. Siyempre, political will nila. Hindi lang isang official ng gobyerno o isang komunidad. Meron din, kailangan din natin malaman na may nagbabantay sa kanila. Alam nilang binabantay. Kasi di ba may mga programa kasi na sinere mo lang, tapos pagkatapos na wala na. Oo. Kasi they're care about the story lang. Itself. Yung story itself. Sa amin din naman, we care about the story. But, mas mahalaga yung buhay din nung nagko-complain sa amin. Siguro parang ang pinagkaiba nyo na lang, yung advantage nyo na, is yung binabantayan yung development. Nakatutok kami, nakabantay talaga kami sa mga complaints. Hindi yung after error. Kasi hindi lang naman ako tatalas na eh. Kumbaga minsan maraming tao na lumilipat sa amin dito. Minsan nawawala rin na kami. Pagka gusto rin namin yung mga karera, dahil siyempre gusto rin namin mag-growth sa iba't ibang karera. Nililipat namin yung mga tao. I-hand-over namin sa papalit namin, gano'n. Tsaka tatawagan namin, ito na po mag-ahawak na reklamo nito. Hindi na po ako kasi hindi na po ako. Ganun. So, may mga ganong instance. Pero ano ba yan? Tsaka yung sa society na rin. Ano kasi, ang wide kasi nung hawak namin sa simula yung napakait na bagay na sa barangay, hanggang sa, parang problema na minsan umaabot na rin sa national issue na nasasabi. Sobrang wide na, parang, yung isang bagay na nakakaperwisyo sa isang barangay, katulad ng hindi maayos na proseso ng isang negosyo. Marami nagre-reklamo na apektado na yung health nila. So yun, napapasara namin yun. Yung mga gano'n na, kahit minsan sa maliit na bagay lang, sa loob ng isang barangay, para sa amin, nakakatuwa na yun. Kasi, diba, ilang tao ngayong natulungan mo, sa buong barangay na rin yung makikinabot. So, yung meron din yung mga reklamong dump site, yung mga ganyan na garbage na rin sa health. And at the same time, yung iba rin na re-reklamo ng mga leaders sa loob ng hindi na rin, hindi lang sa barangay. Yung mga abuso na tao na taking advantage ng kanilang pinangahawakan na posisyon na pag nabigyan siya ng disiplina, marami rin makikinabang. So, sa tingin namin sa bawat complaint ng mga complainants namin, simula sa pinakamalay sa pinakamalay, nakakabigyan sa kami ng tulong sa society natin. Kasi diba, ang isang well-being ng isang tao sa buong society, malaking tulong na rin sa lahat. So, yun yung pinakahawakan natin. For my last question, medyo high-tech na tayo yung natin ang pagkakailangan. Lahat halos ang kabataan ngayon nag-refer na sa technology. Hindi ba tayo nag-refer na unti-unting kumukonti na ang tagapakinig ng ilang. They rely more on TV, internet, nakikipagsabayan din naman kami, in fairness naman sa amin. Saka, kung makapansin ninyo sa staff namin dito sa radyo, we always make it a point na updated kami sa lahat. Hindi porket public service kami. Doon lang focus namin. Alam namin yung mga latest happenings na nangyayari. Saka, hindi rin naman kami, mga bata pa rin naman kami sa loob na we can still keep up. So, kung ano sa tingin namin na kung paano kami pwede
technology. Like, yung Facebook din namin. Ano, yun nga, sobrang high-tech na rin ang technology yung ibang tao. Noong una, makakakuha ka ng complaint, tanggalin pa sa probinsya para pumunta dito para mag-reklamo. Ngayon, alam na nila yung Facebook, mag-i-email na lang sila sa amin. Yung mga ganyan. Hindi siya threat para sa amin. Kasi marami pa rin tao na nangangailangan talaga ng tulong. Na yung iba, yung honestly, sasabihin namin na yung iba, siguro hindi sa programa namin nakikinig, may iba rin silang pinapasin ng programa. Pero pag kailangan nila ng tulong, bigla silang pupunta dito at sasabihin lang may problema kami, ganyan. So that, doon na nila malalaman at magkakaroon ulit sila ng tiwala sa programa. Doon mo sa start na magkakaroon sila ng tiwala sa programa. Kasi before, hindi sila nakikinig, pero may problema sila. So, kailangan nila lalapitan. So, doon nila malalaman na, wala, meron siguro na pwede tumulong sa akin, kasi lahat naman, hindi lahat ng complainants namin talagang avid listeners din. Yung iba talagang kailangan lang nila kami lapitan because they have a problem. Kasi sila, Parang marami sila kasi ibang malapitan. Pagkakatiwalaan, malapitan. So it's a welcome challenge for us. Kasi technology, ano yan, puro innovation na lang tayo, di ba? Kasi nandiyan ang teknolohiya. Siguro sa amin, ang AM kasi equivalent for music. And FM, associated siya with music. So, AM, so ang news, hindi ka pwedeng hindi makinig. Hindi ka rin pwedeng hindi ka manood. Dahil kailangan alam mo yung current events at alam mo yung nangyayari sa paligid mo. Siguro, hindi threat yung sa AM na mawawalan ng listeners. Ang dami pa rin sobra. At, So, makakaano pa rin kami na patuloy pa rin. Oo, yung mga marami pa rin nagtitiwala talaga sa power ng AM. Tsaka iba talaga. Iba yung sense, iba yung atake ng AM. Kasi ang FM ngayon, mapapakinggan mo kung humor and kumbaga music and humor. Para lang to ease the problems of many of us Filipinos. Pero sa AM, kailangan mo pa rin ng balita eh. Kailangan mo pa rin ng informative eh. Tsaka iba pa rin yung sense ng AM radio. Hindi ka... You think it's more personal pa rin. Parang isang listener ka at saka yung listener. Tsaka ikaw ang voice ng masa. Ikaw ang boses nila. It affects everyone.